Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Naranasan mo na bang ma-inlove sa taong bawal mong mahalin? Kasalanan ba talagang magmahal? Bakit ba kasi walang pinipili ang puso? Hi, ako si Heidi, graduating senior high school student and known for being the student journalist of the year. Walang pakiramdam ang puso ko pagdating sa relasyon. Hindi ko lang ramdam. Pero dahil sa girl best friend kong si Sarah, nagbago ang lahat. Heidi, I have something to tell you. Naglalakad kami ngayon sa school hallway nang biglang huminto siya at nagsalita. Oh, ang seryoso mo naman ata. Ano yun, Sarah? Remember yung lalaking kinuwento ko sa'yong nagbuhat sa akin papuntang clinic nung nahimatay ako? Yes, I guess. This weekend kasi, pupunta ako sa Canada para sa heart operation ko and may favor sana ako. Hehe. It breaks my heart to see my GBF na dumaranas ng hindi niya deserve na sakit. Pero at some point, masaya kasi gagaling na siya. I hope. Spill it, kahit ano, gagawin ko. Sobrang crush ko kasi yung boy and baka pwedeng habang nasa Canada ako, get to know him. Don't worry Heidi, don't worry. I have his name naman eh. It's James. Nandito ako ngayon sa library. Daig ko pa yung lolo ko sa laki ng diaryong nasa kamay ko para lang matakpan yung mukha ko. Nandito ako para i-stalk si James, my GBF's crush. Hindi ko siya kilala, though medyo sikat ako sa campus. Naka-black hoodie siya, black hair, matangkad, matangos ang ilong, malakorean na gumalaw, chinito. Teka, bakit parang ang perpekto? Bakit parang namumula na ako? Ay, di pwede to. Palabas ako ng library, nagmamadali and accidentally, I bumped into a boy. Oops, I'm sorry, miss. I'm so sorry. Guys, nabasa tuloy yung diary yung binabasa ko. But it's okay. Don't worry. Bro, what happened here? Oops, miss. I'm sorry for that. Ikaw naman kasi Jetro eh. Hindi ka nag-iingat. Miss. Miss, hello? Biglang nasa harapan ko ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Ay, namumula na pala ako. Nakatulala kay James nang hindi ko namamalayan. Ha? It's okay, no problem. No, I'm really sorry. Do you mind sabay-sabay tayo mag-lunch today? My treat. Para lang makabawi ako sa'yo, miss... What's your name nga? Heidi. Nice to meet you, Heidi. Ako si Jetro, and this is my best friend, James. Hi, Heidi. At inabot niya yung kamay niya para makipagkamayan. Grabe. Hindi ako magugulat kung bakit nagkagusto yung kaibigan ko sa kanya. Ang kaso, hindi naman ganitong lalaki yung tipo ni Sarah. Ang tipo niya yung ganito, kay Jetro. Kayo manggi ang kutis, bilog ang mga mata pero itim. Matangkad din naman at may pagka-brown ng buhok. Pero sa bagay, sabi nga nila kahit ano pang standards mo sa lalaki kung tatamaan ka talaga. Sumama ako sa kanila mag-lunch. Sobrang saya nilang kasama, lalo na si Jetro may pagka-comedian. Habang nagla-lunch kami, halos 80% tawa at 20% kain na lang ang nagawa ko. Pero masasabi kong yung 100% is a times na nakatingin ako kay James. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Bago to sa akin. Never ako naniniwala sa love. Pero ngayon, parang gusto ko nang maniwala. Nang biglang tumawag si Sarah at doon ko na-realize na hindi pala pwede. Paanong hindi ko napansin the whole school year si Heidi? I once believed in love, pero hindi sa forever. Naniniwala akong may love, pero sa forever wala. Pero nung biglang dumating si Heidi, nagbago ang lahat. Bigla akong naniwala rito. I don't know if this is what they call love, pero nung nagtagpo yung mga mata namin for the first time, ayun na siya yung babaeng gusto kong pakasalan. Uy, ibang ngiti natin dyan ah. In love ka kay Heidi, no? Sira, hindi no?
Asus? Tatanggi niya pa halata naman. Alam mo bro, sobrang proud ako sa'yo. Biruin mo, this week, 5 babae yung binasted mo. Magaganda na yun. Tapos mayaman pa. Manahimik ka na nga, Jetro Alejandro. Kilala talaga ako nitong kaibigan ko. We've been friends since childhood. At itanggi ko man o hindi, I'm going crazy over Heidi. Kaya gumawa ko ng mga paraan para magtagpo at magkausap kami lagi. Mga simpleng pamamaraan lang, kagaya ng simpleng pagsalo sa kanya sa lunch. Ihatid pa uwi. Bilan ng favorite strawberry drink niya secretly. Abangan sa gate at marami pang iba. Hindi ako nahirapan kasi feeling ko tinutulungan din ako ng panahon. And it is a great sign from above na kami para sa isa't isa. Nang biglang one time, hindi na lang niya ako kinausap. Kausapin man, pero paunti-unti. Kumain ka na ba, Heidi? You want sabay ulit tayong kumain as we used to do? Ox na ako. Hehe, thank you. And with that, umalis na lang siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang patuloy na sinasaksak yung puso ko dahil sa pakikitungo niya sa akin. Hindi naman siya ganun. Nandito ako ngayon sa kwarto, umiiyak, mag-isa, nasasaktan. Hindi ko pwedeng mahalin si James. Gusto siya ng kaibigan ko. Pero habang umiiwas ako sa kanya, mas lalo lang ako nasasaktan. Lagi kong naaalala yung mga oportunidad na gustong-gusto kong umamin pero pinipigilan ko para sa kaibigan ko. Ito na lang yung magagawa ko para sa kanya. Bakit aagawin ko pa, di ba? Surprise! I'm home! Yeps! This is me on Flash. Alive and magaling na ako! Sarah? OMG! Andito ka na! How's the operation? Is it a success? Bakit parang ang bilis? I mean, Tama nang, dada. Let me introduce to you. Kasama ko siya ngayon. Pero bago yun, thank you for the efforts para kahit paano magkaroon ako ng idea sa kanya. kinakabahan ako. James and her? Together? Agad-agad? Like, how is that possible? No, please. Hindi sila ni James. Or if sila nga, I should be happy. Paano ako mag-a-act as a happy person? Baka umiyak lang ako. Meet my boyfriend, James. Si Jetro. My love on earth. Jetro? Huh? It doesn't make sense, Sarah. Jetro, what is this? Well, it turns out nasuot pala ni Jetro yung ID ni James the time na dinala niya ako sa clinic, kaya akala ko James ang pangalan niya, iba pala. Cutie patootie, so kulit. Ano? All this time, akala ko yung taong mahal ko ay yung gusto ng kaibigan ko. So it was a mistake. Kailangan kong puntahan at umamin kay James ASAP. Hindi ko na to palalagpasin. Mahal ko si James. Sobrang mahal at wala akong pake kung pareho kami ng nararamdaman. Ang mahalaga, masabi ko. Jetro, asan si James? Kailangan ko siyang makausap. Actually, 30 minutes from now, aalis siya papuntang Japan. Doon na siya mag-aaral for good. 30 minutes? Kaya pa. Go Heidi, run and fight for your love. Bilisan mo, Heidi. Good luck! Nandito ako ngayon sa airport, papuntang Japan. Dapat noong nakaraang buwan pa ako lumipad, ang kaso nagkabiri yung utak ko dahil sa pagsulpot ni Heidi. Mahal ko siya, pero sa tingin ko, si Jetro yung best friend ko yung gusto niya. At para sa kanila, lalayo na lang ako. James Jensen Akihiro Yuji Bautista, where do you think you're going? Nagulat ako nang biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa likuran. Paano ka nakapasok dito? Paano mo nalamang... Ganyan ka na ba talaga katorpe? Lilipad, iiwan ako sa ere. James, gusto kita. No, mahal kita, sobra. Wala akong pake kung gusto mo rin ako o hindi, pero mahal kita. Nakakagulat.
May mga oras na feeling ko gusto niya rin ako. Umaamin siya sa akin ngayon habang nakapikit. Natatakot makita yung magiging reaction ko. At ang cute nun. I love you too, Heidi. Akala ko kasi si Jethro yung gusto mo. Ah, nagselos ka, kaya naman pupunta ka ng Japan. Ganun ba yon, ha? Hindi. Record talaga akong pumunta ng Japan, love. Tayo na, ha? Huwag kang aalis. I would come back for you. I promise. Tapusin ko lang tong problema sa family ko sa Japan. I would come back to marry you. I love you. Okay then, I would wait. I love you too. He ghosted me. Yeps. After 3 years that we're in a long-distance relationship, bigla siyang naglaho. No text backs, no calls and all. Pero masakit pa din. Professional journalist na ako ngayon, pero walang gabing hindi ako umiiyak dahil sa sakit na dinulot niya. He's my first and last hanggang ngayon. Sa tuwing sasapit ang gabi, nag-e-echo yung mga pangako niya sa akin 5 years ago sa airport. Tanda ko pa nga ang oras noon, 11:11 a.m. Ang galing lang kasi matalino naman akong tao pero nabulag niya ako. Heidi, andyan ka ba? Nandito si Jethro. May sasabihin kami sa'yo. Please lang, by this time. Bigyan mo kami ng oras. Nagpaka-busy ako sa school at nagtrabaho para makamove on. May sinasabi noon sila Sarah at Jethro pero alam kong gawa-gawang mga excuses lang nila yon para makamove on ako. 5 taon na. 5 taon na ang lumipas. Siguro kaya ko nang humarap sa kanila at maglaan ng oras. Years ago, tumawag si tita sa akin. Yung mother ni James. Nagpumilit umuwi ng Pilipinas si James para hingin yung kamay mo. Ano ba, Jethro? Heidi, please. Para sa'yo to. Makinig ka. Nag-crash yung plane na sinasakyan ni James that time. At isa siya sa mga nabuhayan ng buhay. Ano? Patay na si James. 5 taon na. Hindi kanya ginost o pinagpalit. Namatay siya sa airplane crash noong pupuntahan kanya sana para hingin ang kamay mo. To get married. Sometimes, life takes unexpected turns. And the things we leave unsaid or undone can leave lasting scars. Pahalagahan mo kung anong meron ka at kung sino ang andyan pa. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Appreciate the people in your life while you still can. Dahil ako, sobrang nagsisisi ako. Hanggang sa muli, Shalom. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.